Gusto raw sana ni dating Pangulong Noynoy Aquino na manahimik sa loob ng isang taon, pero kinailangan daw niyang tumugon dahil sa pagsasalita ni Pangulong Duterte noong Martes tungkol sa engkwentro sa Mama Sapano. Sa statement na inilabas ng dating Pangulo, kanyang binanggit ang konsepto ng pintakasi sa Mindanao, kung saan kapag lamang sa bilang at armas ang kalaban ay kukuyugin nila ang papasok na kadalasay puwersa ng gobyerno. Nang ipresenta raw ni nooy SAF Chief Getulio Napeñas ang Oplan Exodus kung saan gagamit ng 100 at 60 seaborne operatives laban sa higit 3,000 armadong kalaban, naisip na raw ni Pinoy na pwedeng mapintakasi ang sasabak na SAF. Kaya naman daw inutusan ni Pinoy si Napeñas na makipag-coordinate sa AFP para sa dagdag na tao at gamit. Umoo raw noon si Napeñas pero lumabas sa investigasyon na hindi 160, kundi nasa 70 lang ang kanilang bilang. Iginiit din daw noon ni Napeñas na kapag moving na ang operasyon ay saka mangyayari ang coordination. Tumanggi raw si Pinoy at muli raw niyang inulit na mahalagang may sapat na araw para maiposisyon ang lahat ng assets. Pero sa halip na days before, naging time after target daw ang coordination ng SAF sa AFP, kaya nahirapan sa pagresponde ang militar. Kung sinunod lang daw ni Napeñas ang utos ni Pinoy, hindi raw mangyayari ang trahedya sa Mama Sapano. Sinagot din ni Pinoy kung bakit SAF ang ipinadala sa paghahain ng arrest warrant sa teroristang si Marwan. Hindi raw limitado ang operasyon ng SAF sa urban areas. Sa kanya raw pagkakaalam, unang kurso na itinuturo sa SAF ang commando course na ginagamit sa counterinsurgency. Binanggit din daw ni Napeñas kay Pinoy na kasing husay ng training ng SAF ang training ng pinakailit na unit ng AFP. Sa tanong naman kung bakit hindi ginamit ang Army, nilinaw ni Pinoy na AFP-PNP joint operation ng misyon sa Mama Sapano. Ang PNP aniya ang may police power at may tungkuling ipatupad ang arrest warrant para kina Marwan at Usman. Itinanggi rin ni Pinoy na pinigilan siya ni Secretary Ging Deles na magpadala ng air assets. Wala raw kinalaman ang dating peace advisor sa Oplan Exodus. May bersyon din si Pinoy sa kwento ni Pangulong Duterte na nangyari sa Zamboanga kung saan tinanong daw ng dating Pangulo ang isang general kung ano ang dapat ginawa sa operasyon. Ayon kay Pinoy, sinabihan siya noon na paggabi na at mahihirapan ng mag-link up ang mga tropa kaya bukas na lang ituloy ang pagsaklolo. Doon daw nagtanong si Pinoy sa general kung ayos bang ipagpabukas ang pagresponde gayong posibleng ubos na ang bala ng SAF. Iniutos daw niyang gamitin ang lahat ng assets at i-rescue ang mga pulis. Giit pa ng dating Pangulo, wala siyang nakausap na Amerikano bago at habang isinasagawa ang Oplan Exodus. Pero tumulong daw ang Estados Unidos sa equipment at hardware na pinanggalingan ng intelligence. Hindi rin daw alam ni Pinoy kung kanino napunta ang $5 milyong na reward. Kung bakit naman 2 lang sa mga SAF ang nabigyan ng Medal of Valor, sinabi ni Pinoy na dumaraan ito sa proseso at nakabase sa rekomendasyon ng PNP Board. Kung may kasalanan man daw siya, yon ay nang hindi niya inakalang magagawang magsinungaling ni Napeñas. Nagtiwala at naniwala raw siya sa taong siya pa mismo ang nag-promote.